Isang mapagpalang umaga sa bawat isa mga kabig. Kumusta po ang ating araw ha? Kumusta po ang ating umaga? Tayo po ba'y siyempre nakapag-almusal na lahat ha? Sa oras na alas 9:21. Siyempre inaasahan normal na dapat nagkakaroon po tayo ng almusal. Ano po ang the best nga daw ang sinasabi ng mga eksperto, ang oras po ng pagkain ay dapat alas 7 hanggang alas 8 sa almusal. Pag lumampas po dyan, hindi na almusal yan. Ano? Anyways, mga kabig, so sana nga po tayo po ay nakapag-almusal na lahat. Ano po, dahil ako, aminin ko po, sumasala din po ako no sa pag-aalmusal kapag ka talagang walang-wala, dahil siyempre hindi naman po tayo mga ipinanganak na may ginto sa bibig. Ano po? So nagtitiis tayo, pero hanggat maaari sana mayroon dapat na ipinapasok sa ating mga sikmura, dahil isipin nyo, maghapon tayong gising at gagalaw, kikilos, magtatrabaho, mag-iisip. So napaka-importante tayo na may laman po ang ating sikmura. Ano po? Alright, so ngayon po dito sa Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Sec Emog, ha? Ang atin pong talakayan, ng ating pag-uusapan may kinalaman po sa internet connection, no, na napaka-importante sa panahon ngayon, no, ang mga internet. At syempre alam naman po natin, pagka sinabing internet, ito po ay magkakaroon tayo ng access, no, globally, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kapag may internet access po tayo, syempre, ano itong mga internet access na ito? Syempre, gagamitan natin ng mga gadgets, ng mga cellphones, sa mga laptops, sa mga desktop, at kung ano-ano pa, noho, para makapanood tayo kung ano ang mga kaganapan. Kumbaga, hindi tayo mahuhuli. Yun po ang kagandahan kapag may internet access po tayo. At halos lahat, no? Lahat na po ay gumagamit dito, ang pribado, ang public, ang academic, ang business, iba pa, no ho. Maski sa bundok, kinakailangan na rin din po na magkaroon ng mga internet access, dahil malaking tulong po ito, no, kumpara noong mga nakaraang mga panahon way back 1990s, no ho, pababa. Ang hirap ho. 90s medyo updated na tayo, kahit paano may mga internet na tayo na mangilan-ngilan pa lamang po ang mayroon, dahil syempre sa napakamahal. Ano ho, so ngayon medyo abotable na, sabi ng aming punong barangay. Medyo kaya na ang mga internet, no? Mayroon ng mga piso wifi dyan na tinatawag para magkaroon ka ng internet access. At dahil kung mayroon kang internet access sa buong Pilipinas, kahit mismo ngayon ay syempre nasa bundok, nasa palayan ka, nasa bundok nga, no? At ikay nagsasaka, biglang nangailangan ang anak mo, ang kapatid mo ng suporta, matatawagan, makakausap mo kaagad. So yun po yung kagandahan, advantage kapag may internet access. At natutuwa po tayo mga kabig, mga kaibigan, dahil alam niyo po ba na mayroon na palang batas, no, na nag-aatas, o may batas tayo, Republic Act 10929, na kung saan ay mayroon pong libreng internet access sa buong Pilipinas. So hindi ito po pwedeng sa Maynila lang, dahil ito isang batas na ginawa, no, na pinirmahan ng ating pangulo, at syempre kung yan involve ang ating pangulo, pangkalahatan po yan. So ito nga po ang sinasabi po sa Republic Act 10929, na mayroon ng 4,577 live sites sa bansa na nakapagbibigay ng libreng internet access, ha. Ang mga live sites na ito ay matatagpuan sa 75 provinces at sa iba pang bahagi ng Kalakhang, Maynila. So ito ay datos mula noong 2023. So 25 na tayo, so 2 years na ang nagdaan, no, nang makuha natin itong balitang ito. I mean, kasi 2023, no?
So itong datos na ito na 4,575 medyo kokonti na ito dahil naka 2 years na nagdaan mula noong 2023. For sure ay mataas, dumami na ang mga may libreng internet access. At yun nga po, siyempre nilalayon po nitong Republic Act 10929 sa pangunguna ng Department of Information and Communication Technology, no, na magtayo pa ng karagdagang 9,762 na live sites sa mga pampublikong lugar at 162 sa mga state universities and colleges na pinaglaanan ng 2.5 billion, at ito ay budget pa noong 2023. Ano ho? So malaking tulong po ito, makakatulong talaga, no, sa ating mga kababayan maging sa mga liblib na lugar, lalo na yung ating mga estudyante na sa mga probinsya na hirap magkaroon ng access sa internet para yung kanilang mga projects, yung kanilang mga assignments madali po nilang magagawa. Ano po, alam naman po natin na kailangan sumabay sa makabagong galawan, sa makabagong mundo, no, ang lahat ng mamamayan sa buong Pilipinas, di ba? Kung dati nagtitiis tayo sa pailaw-ilaw, no, yung lampara na tinatawag, ako na experience ko yan kasi siyempre tayo naman po pinanganak noong so naranasan natin kung papaano nagre-review ka ng mga school assignments mo sa bahay sa gabi na lampara lang ang ilaw mo o di kaya kandila. Ay nako, talaga naman. So ang laki ho ng ipinagbago sa ngayon, pero minsan ho mga kabig, yung pagbabago may kaakibat ho mga negative effects, no? May mga kaakibat na negatibo sa ating pamumuhay, no? Dahil may internet access tayo, siyempre gumagamit tayo ng gadget, ang kapalit naman doon yung radiation, no? Yung radiation naman na nakukuha natin sa mga gadgets, na siyempre pag sinabi nating radiation, may kinalaman po yan sa mga sakit na naman. Ano ho? So, yun ho yung mga kaakibat na suliranin na negatibong epekto, no, sa pagdevelop ng tulad ng internet access, mga kabig. Okay? So, anyways, pero ito'y kailangan natin, no? Ito po'y napakamahalaga sa pag-unlad, sa isang pag-unlad ng isang pamayanan, ng isang bayan, ng isang lungsod, ng isang syudad, no, ang internet access. Ano po, at natutuwa tayo dahil no, pagka may nakikita ako pinupost sa Facebook na nasa bundok siya, nag-harvest ng palay, or at the same time mayroong cellphone na nagsi-cellphone siya doon, nag-chat siya, di ba? So nakakatuwa, no, dahil syempre kahit nasa ibang bansa, ito pwede mong on the spot, no, ay on that very moment ay pwede mong makausap, no, makapalitan ng kuro-kuro ika nga ng ideya kahit na ikay nasa malayong lugar. Alright, so sige po mga kabig, dito po sa ating usapan, gusto kong malaman, sino pa ba ang hindi o wala pang internet access sa inyong mga lugar, no? Kung pwede nating malaman, para nang sa ganun makatulong paano, no, gawa natin ng paraan kung paano tayo makakatulong, at harinawa marinig din, no, ang ating mga usapan na mayroon pang mga lugar na walang internet access, ano ho. Well, sa amin, kahit naman sa amin, no, sa probinsya, dahil nasa gitna kami ng karagatan, mga kabi, yung aming lugar pulo, no, so ang hirap ho. Mayroon naman, nakakarating naman, may mga sites naman doon, pero hindi mismo sa lugar namin, no, sa ibang lugar, ano ho. So pero kahit paano ay malaking tulong nga, dahil
in case of emergencies ay madali mong makukontak, madali mong masasabihan, matatawagan, makakausap. No, naalala ko noon yung mga telegram lang, no. Nako, ilang araw bago dumating may syempre may emergency. No, isipin mo from sa amin sa Samar, may emergency andito sa Maynila. Nako, siguro mga 3 araw pa mare-receive nung padadalhan namin ng telegrama bago niya malaman kung ano yung mga pangyayari na hindi inaasahan, yung mga emergencies, mga kaabig. But nagpapasalamat nga tayo dahil sa makabagong teknolohiya, hindi na natin kinakailangan pang magpadala or magantay ng 3 araw bago ma-receive natin ang telegrama. At alam naman po natin, pagka sinabing telegrama, alam na kaagad ng taong tatanggap niyan na may emergency. Kasi ang ordinaryo, sa sulat lamang po ito ipinapadala. At alam naman po natin, kung sulat, nako, 1 linggo, pinakamabilis, pero pagka medyo minalas-malas, 2 linggo hanggang 1 buwan bago mo natatanggap, lalo na kung galing dito sa Maynila, papuntang probinsya. Alright, so sige po mga kabig, kung kayo po kung inyo pong nagustuhan ng ating talakayan ng umagang ito, mag-comment po kayo, syempre mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat mag-subscribe naman po dyan nang madagdagan naman aking mga subscribers. Aba. So yun lamang po, maraming salamat, maupay ng aga at ang ngatanan. Bye-bye!